Pagkatapos natin mapag-usapan ng value-added ratio, ngayon naman ay tututok tayo sa pagbawas ng distansyang nilalakad o inililipat ng produkto man o ng taong gumagawa ng trabaho. So bakit ito mahalaga? Tulad ng natutunan natin sa Teamwood, ang sobrang galaw at lakad, hindi lang nakakapagod, uri din ng waste yan sa lean, particular sa category ng motion at saka transportation. So pag sinabing motion, yun yung hindi kailangan o aksayang galaw ng tao. Pagyuko, pag-ikot, paglalakad, at yung transportation, yan yung hindi kailangang galaw ng produkto o materials. Halimbawa, ililipat mula sa isang opisina, dadalhin pa doon sa kasunod. So, pareho silang hindi nakakadagdag ng value sa product. Kaya kailangan silang bawasan o iwasan. So, mas mahabang nilalakad, mas maraming oras na hindi productive. Mas malayong nililipat yung product, yung materials, mas maraming possibility na masira ito at mawala. At mas magulo ang layout ng pinagtatrabahuan o ng gemba, mas maraming kalituhan, delay at aksidente. So, paano mababawasan yung motion at saka travel distance? Unang-una, i-design ng layout ayon sa daloy ng trabaho. So, ito yung workflow-based layout. So, halimbawa, sa halip na zigzag ang galaw ng produkto, gawin itong diretso mula raw materials hanggang finished goods. At imbis na palakad-lakad yung empleyado, dalhin yung mga tools at materyales malapit sa kanya. So, bring the work to the worker. So, halimbawa, sa isang repair station, ilagay yung mga gamit sa loob ng isang ergonomic tool rack sa gilid ng worker. At pwedeng ang gawin, gumamit ng mga cellular or U-shape layouts. So halip na traditional na linear layout, gumamit ng U-shape kung saan ang umpisa at dulo ng proseso magkalapit. So makakatulong ito sa isang multi-skilled operator na mapabilis yung trabaho niya. Dahil yung iba't ibang parte ng proseso, hindi na niya kailangan maglakad ng malayo. At syempre, i-apply ang 5S. Sort, set in order, shine, standardize, at saka sustain. Kapag maayos at malinis ang workspace, mas madaling ilagay yung mga gamit sa tamang lugar at maiwasan ang unnecessary movement. At syempre, gumamit ng mga visual cues o yung pokayoke. Floor marking, signages, color coding para mabilis mahanap yung mga gamit at direksyon ng proseso. So kapag mas kaunti ang nilalakaran ng produkto at ng tao, mas mabilis ang trabaho, mas kaunti ang pagod, mas kaunti ang delay at mas maluwag at productive ang workspace. Ngayon, look into processes and procedures, then improve first pass yield or FPY. So ano ba tong FPY na to? So yung first pass yield, tumutukoy yan sa percentage ng mga produktong dumadaan sa proseso at naging tama. Naging tama agad sa unang subok. So ibig sabihin, nung una siyang ginawa, okay na siya. Pasok siya sa standards nang wala ng rework o muling pagsasaayos. So may formula yan. So paano kino-compute yan? Yung bilang ng quantity units divided by kabuang units na nagawa. So pag sinabing, yung bilang ng quality units, okay, divided by kabuang units na nagawa. So pag sinabing quality units, yun yung mga produkto lumabas na pasado agad, wala nang kailangang baguhin. At yung total units produced, lahat ng nagawang produkto kahit may sira o kailangan pa ng rework. Halimbawa, gumawa ka ng 100 cellphone sa isang araw. Sa 100 na yon, 85 ang lumabas na walang sira at hindi kailangan ng rework. So kung i-compute natin, 85 divided by 100, 0.85 or 85% ng mga produkto ay naipasa agad o nakapasa agad sa unang subok. Yan yung FPY. So bakit mahalaga yung FPY? Kasi pag mas mataas ang FPY, mas kaunting waste at mas mababang gastos. Mas mabilis ang production cycle dahil walang delay sa pag-aayos. Mas maganda ang customer satisfaction dahil consistent ang quality. At syempre, mataas ang moral ng empleyado. Hindi nakaka-frustrate ang paulit-ulit na rework. So, paano i-improve ang FPY? Unang-una, standardize the procedures. Gumamit ng step instruction na malinaw para maiwasan ang pagkakamali. And then, bigyan yung mga tao ng tamang training at paggamit ng tools at paggawa ng quality output. At syempre, gumamit ng error proofing, pokayoke. So, maglagay ng features na pipigil sa maling gamit ng equipment o maling assembly o maling proseso. At syempre, pasyalan ang lugar. Maggemba. Sa halip na hintayin sa dulo ng linya ang quality check, gawin ito habang ginagawa pa lang ang produkto. So, inline quality checks. Lagi mong i-inspect yung lugar. Hindi lang sa dulo, hindi lang mass inspection, hindi lang inspection doon sa output. Mula doon sa proseso. So halimbawa, sa isang food packaging line. So kung dati,
100 sandwich packs ang nagagawa kada araw at sa 100 na yun, 7 lang ang pasado sa quality control. So, ibig sabihin, 30 units ng sandwich ay may mali sa label or kulang sa laman or whatsoever. So, kung maglalagay ng improvements, maglalagay ng weight checker at visual guide po kayo habang pinapak, maaaring mag-increase yung FPY ng 95%. So, ibig sabihin nito, the higher your FPY, the less rework, less cost, higher quality ang ma-achieve. So, sa lean management, ang layunin ay right the first time around. So, balikan natin yung pinag-usapan natin dati na muda. So, kung titingnan natin sa lean management, merong isang vicious cycle ng lean waste, yung mura, muri at muda. Yung muri, yung paglagay ng labis na strain sa tao o makina. Yung mura, hindi pantay-pantay na proseso at yung muda, waste o pag-aaksaya ng resources na walang dagdag na value. So, yung mura, nagdudulot ng unevenness. Ito yung hindi pantay-pantay na workload o output. Kapag minsan maraming demand, minsan kaunti naman. So, ibig sabihin, mahirap magplano at nakaka-stress sa system. So, halimbawa sa isang bakery, tuwing hapon, biglang dumarami ang customers. Pero sa umaga halos wala. Ang result, ang staff tambak sa trabaho sa hapon pero nakatenga lang sa umaga. So yung muri, overburden. Ito yung labis na pressure sa tao makina dahil sa hindi magandang plano. So kapag hindi stable ang demand o workflow or yung mura, napipilitan tayong magmadali o mag-overtime dahil dito pumapasok yung muri. Halimbawa, dahil maraming orders tuwing hapon, pinipilit ng bakery ang mga workers na mag-overtime. So hindi nakakakain, hindi nakapagpapahinga ng maayos, at nasisira din syempre yung oven dahil hindi napapahinga. At syempre yung paborito natin yung muda o yung waste. Ito yung bagay na kumukonsumo ng oras, effort at pera pero walang halaga sa customer. So kapag may muri at mura, kadalasang lumalabas ang muda, delays, defects, and overproduction. So halimbawa, dahil pagod ang trabahante at overuse ng equipment, may mga tinapay na sunog, may kulang sa packaging, kailangan itapon o i-rework. So paano ito naging cycle? Kapag may mura, nagkakaroon ng muri at dahil dito lalabas ang muda. Kapag dito nag-aagapan, uulit at lalala pa ang cycle. So ngayon malinaw na sa atin kung paano nagdudulot ng problema ang mura, muri at muda sa ating mga proseso. Ang susunod na tanong, paano natin maiwasan bago pa man mangyari? Isa sa pinaka-ektibong paraan ay yung pag-a-adjust ng ating production rhythm. So parang music rhythm mo, di ba? Yung production rhythm. At dito pumapasok ang konsepto ng takt time. Isa itong tool na tutulong sa atin na iwasan ng mura at muri sa pamamagitan ng tamang pacing ng production. So, ang takt time ay German na salita na takt na ang ibig sabihin ay beat, yung tunog, beat or rhythm. So, parang metronome sa musika. So, kung may kaklase ka ngayon na may alam sa music, tanungin nyo kung ano yung metronome. So, yan yung tempo ng ating production ayon sa demand ng customer. So sa madaling salita, ito yung bilis o frequency kung kailan tayo dapat gumawa ng isang product upang sakto lang sa pangailangan ng merkado. Hindi sobra, hindi kulang. So kasama rin yan sa pull system. So paano kino-compute yung takt time? Takt time is equals to available production time divided by customer demand. Halimbawa, kung ang ating available production time sa isang araw ay 480 minutes at ang demand ay 120 units, so 480 divided by 120 is equals to 4 minutes. Ibig sabihin, kailangan tayong gumawa ng isang unit kada 4 na minuto para masatisfy ang demand. So, hindi ibig sabihin 4 minutes tapos na agad. So, ibig sabihin yun yung rhythm. So, bakit mahalaga ang takt time? Para maiwasan yung overproduction. Hindi tayo gagawa ng sobra na nauuwi sa inventaryo o sa basura. And prevents underproduction. Hindi rin tayo magkukulang sa supply kaya satisfied si customer. So it will also optimize resources. Nag-aayos ang scheduling ng tao, makina at materyales para walang idle time or burnout. So kapag hindi natin alam ang ating tamang takt time, may tendency na maging uneven ang workload or mura, minsan mabilis, minsan mabagal, at ito ay nagdudulot ng overburden or muri sa mga tao o makina. Pero kung sinusunod natin ang takt time, mas nagiging consistent, sustainable at efficient ang ating production system. So hindi lang ito tungkol sa numero. Ang takt time ay isang strategic tool para gawing mas balanse, mas maayos at mas sustainable ang takbo ng ating production. So para maiwasan ang biglang taas-baba ng trabaho, yung fluctuation. So sa pamamagitan ng takt time, pantay-pantay ang takbo ng trabaho sa buong proseso. Walang umaapaw sa gawain at walang natetenga. So halimbawa, sa isang assembly line, kung ang takt time ay 5 minuto bawat station, dapat makatapos ang kanilang parte ng trabaho sa loob ng 5 minutes.
Kung lahat ay susunod sa parehong rhythm, wala nang waiting time or rush, kaya mas kaunti ang stress para sa tao at saka sa machines. So, ibig sabihin, sabay-sabay lahat gumagawa, 5 minutes tapos ang gawain. Pangalawa, it sets a realistic production rhythm. So, hindi ito arbitrary quota na sineset na ito gawin dapat. Ito ay demand-based. So, ang takt time nakabase sa totoong demand ng customer at sa ating available time. Kaya realistic at saka achievable. Hindi ibig sabihin hindi tayo gumagawa ng sobra-sobra at hindi rin kulang. So, halimbawa, kung nasa isang restaurant ka at yung takt time ay 15 minutes, dapat bawat order ay nakahanda sa loob ng 15 minuto para sakto sa volume ng customers at hindi nagba-bottleneck sa kitchen. Ano pa? Para planado, hindi bara-bara. So kapag alam mo yung takt time, madali nang magplano kung ilang tao ang kailangan, gaano karaming makina ang dapat gamitin, at anong standard procedure ang dapat sundin. Say for example, sa isang call center. Kung ang takt time ay 2 minutes per call, pwede nang tukuyin kung ilang agents ang kailangan sa isang shift at gumawa ng mga standard operating procedure o kaya call script para call yung script sa call para maabot ang target ng consistent at may quality. And then that will encourage yung tinatawag nating just-in-time production or yung JIT. Ano ibig sabihin nun? Gumawa lang kapag kailangan at sa dami lang na kailangan. So yung JIT, isang principle yan ng lean management kung saan hindi tayo nag-i-stack ng sobra-sobra. Ginagawa lang ang production kapag merong demand. So tinutulungan tayo ng takt time para maisakatuparan yung pull system. So halimbawa sa isang supermarket, kung ang tinapay ay nauubos kada isang oras, ang takt time ay isang oras. Kaya ang restocking ay ginagawa kada isang oras lang. So hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli. Walang nasasayang. So kapag ginagamit natin ng tama ang takt time, hindi lang natin pinapadali ang trabaho, pinapabuti rin natin ang quality, productivity at moral ng buong team. So, ano ang mangyayari kung hindi natin sinunod to? Ang hindi pagsunod sa takt time, parang nagmamaneho ka ng kotse na lagi naka-second gear sa SLEX. Oo, umaandar ka pero sigurado sunog yung makina sa huli. So, kapag binaliwala ang takt time, nagkakaroon ng muri or overburden. So, kung pinupilit natin ng mga tao, makina na kumilos ng mas mabilis kaysa sa kayang bilis ayon sa takt time, tinutulak natin sila sa kanilang limitation. So, kung ang tamang takt time or bilis ay 1 unit per 10 minutes, pero pinipilit natin itong gawing 5 minutes, lalabas na nagmamadali ang mga tao. Nape-pressure at mas mataas ang possibility ng pagkakamali or kaya aksidente. Pangalawa, nagre-resulta ito ng stress, fatigue at saka burnout. So kapag lagi nating nirarush ang trabaho, hindi lang productivity ang naapektuhan, pati kalusugan ng mga tao. So marami epekto yan. Physical strain, diba? Sakit sa likod, yung mga carpal tunnel, muscle fatigue, yung mental anxiety, o diba nagkakaroon tayo ng stress at saka burnout, at employee turnover. Nilalayasan tayo ng mga tao natin dahil sa pagod or dissatisfaction. Pangatlo, masisira rin ang mga makina. So, pag overuse ng equipment, parang overuse na rin yung katawan. Mas madali itong masira. So, ano magiging epekto nito? Frequent breakdowns, higher maintenance costs, mas maikli ang lifespan ng machine. So, pagka nagkakaroon ng downtime. So, pag merong downtime, nababawasan yung productivity, menos kita. So, ang takt time, hindi lamang tungkol sa tamang bilis yan. Tungkol sa tamang pagtrato sa ating mga tao at kagamitan. So, may malasakit tayo sa mga gamit natin at saka sa mga tao. So kapag hindi natin sinusunod to, hindi lang tayo inefficient. Tayo ay hindi rin nagiging sustainable. So kapag sinunod ito, nagiging efficient tayo ay nagiging sustainable. So pag-usapan natin kung paano gumagana ang takt time sa isang motorcycle assembly line at paano ito naging mahalaga. Halimbawa, meron tayong 480 minutes ng working time sa isang araw at kailangan natin makagawa ng 120 units ng motor. Kung hatiin natin ito, ang lalabas ay 4 minutes per unit. Iyon yung ating takt time. Pero ano nga ba yung tinatawag nating assembly line? So yung assembly line ay isang paraan ng paggawa kung saan ang bawat manggagawa o grupo ng manggagawa ay naka-assign sa isang particular na gawain lamang sa isang station. So ang bawat bahagi ng product ay ginagawa ng sunod-sunod. Bawat bahagi or parts ng product ginagawa ng sunod-sunod habang ito ay dumadaan o umaandar sa linya. So ano yung mga halimbawa ng mga station sa motorcycle assembly?
Frame assembly, dito iniipon yung skeleton ng motor. Engine installation, dito nilalagay yung makina. Yung wheels at tires, o diyan kinakabit yung mga gulong. Yung electrical wiring, diyan nilalagay yung kable at baterya. Yung seat at body panel, dito kinakabit yung upuan at saka yung body, of course, at yung quality check. Dito tinitingnan kung maayos ang pagkakagawa. Kung walang takt time, magulo ang daloy. Kung walang sinusunod na takt time, ang mga station gumagalaw sa sariling bilis. Kanya-kanya sila. So halimbawa, station 2, yung engine natin, nagmamadali para makahabol. Kaya anong nangyayari? Maraming pagkakamali. Yung station 3 natin, yung wheels, nag-iintay dahil hindi pa tapos yung nasa unahan. Yung station 6, yung quality check, sabay-sabay ang dating ng produkto, nagkakaroon ng bottleneck, hindi na ngayon na-check na maayos. Anong resulta? Stress sa manggagawa, rework sa mga mali, sayang ang oras at effort. Pag may takt time, tama ang bilis ng lahat. Kapag sinunod natin yung 4 minutes sa takt time, bawat station, alam kung gaano katagal dapat gawin ang kanilang bahagi. So halimbawa, station 1 tapos sa 4 minutes, station 2, makapagsisimula na kagad sila. Station 6, station 6, alam kung kailan may darating na susunod na unit. So tuloy-tuloy ang daloy ng trabaho, walang sabay-sabay na stress, consistent ang kalidad. So again, yung takt time, parang metronome ng production, tulad ng music yan. So kapag may ritmo, sabay-sabay ang kilos. Lahat ay gumagalaw sa iisang timing, hindi nag-uunahan at hindi nauhuli. So ngayon, ito yung pag-usapan ninyo sa grupo nyo. Dapat bang isaalang-alang ang emosyon, kultura at gut feel ng mga frontliners sa pag-unawa ng proseso kahit pa taliwas ito sa datos? O dapat ba laging tayong data-driven or data-driven approach kahit masaktan o makontra ang workers na nasa baba ng organisasyon? Pili ng panig at ipagtanggol.